Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Corazon Reyes. Sabi niya nasa ex pala, doon nakalagay kung doon sa ex yan, nakita na yan ni Kim at Pao pero di yan sasagutin ni Pao para malaman kung true. Kailan ba si Pao sumagot sa mga issue? Walang pakialam yan sa paligid niya, mamuti ang mata nyo, astig yan. So marahil hindi po talaga sasagutin to ni Paula Avellino mga kakimpaw, lalo na kung fake news lamang po yung pinagkakalat sa mundo ng social media. Si Paula Avellino kasi hindi niya na level na bumaba sa level ng isang bashers, 'di ba? Kasi engagement lang naman po talaga ang gusto ng bashers, magparami po ng followers, 'di ba? And ng engagement. Hindi po gagawin ni Paula Avellino na makipagkita sa kanyang ex. Kasi alam naman natin kung anong meron kay Paulo at kay Chinita Princess. So parang sinira po ni Paula Avellino, 'di ba? Pag ginawa niya 'yon, yung relationship nilang iniingatan na inantay ng 15 years. Kaya hindi po sira si Paulo para gawin yon mga kakimpaw. And syempre, iniingatan din po ni Paulo yung kanyang magandang career with Chinita Princess. Di nabash na naman si Kim Chun yan. 'Di ba? Kaya wag po tayong maniniwala mga kakimpaw kasi kalat na yon sa mundo ng social media. Kaya nga, kinontent natin kahapon para ma-aware po ang lahat na huwag kayong maniniwala dyan. Baka may magalit na naman kay Paula Avellino na wala namang katuturan at katotohanan. Oo, si Judy po ay nasa Netherlands sa Amsterdam pero wala namang katotohanan na nagkita sila ni Paulo ng weekend. Kaya kalma lang, okay? So maraming salamat sa inyong komento. God bless at mabuhay kayo. Ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, There's good AM, tawanan na lang natin yan dahil si Judy Tarazic ay may asawa na. Di ko nga mantik na ngang magpakamatay dito si Paulo dahil sa kanya. Kaya don't believe on this issue. Alam nyo, in this kind of entertainment, you cannot this kind of news, especially they are in the limelight. Let them talk and talk theirs against KP because God is not sleeping and He knows what happenings around us. So to all solid KP fans, strong faith lang tayo na sila na talaga at wala nang iwanan. To KP, God is with you always to keep you safe, protect, and guide you both in all your works. So with your Legion Senior fans, blogger friends, families, and Aki and LJ. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Tawanan na lang natin yung mga issue at paninira nila laban kay Paulo, ganun din kay Chinita Princess. So, hindi po sira si Paulo para makipag-usap at makipag-communicate pa sa kanyang mga ex while ongoing ang relationship with Chinita Princess. Sobrang iniingatan po yun ni Paula Avellino. Kaya nga wala pa rin pong update si Chinita Princess, 'di ba? Dahil iniingatan po ni Paulo mga kakimpaw yung privacy na meron sila ni Kim Chu. Kung baga parang tinatago, pinoprotektahan niya si Chinita Princess, 'di ba? And syempre mga kakimpaw, kailangan din yun ni Kim Chu na maging pribado siya sa kanyang buhay dahil ito na lamang po yung kanyang maiingatan bilang isang public figure. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Holy Tuesday mga kakimpaw. At unahin na nga nating pag-usapan itong 10 million. 10M is 10M na linyahan po ni Stella Marie mga kakimpaw kagabi dito po sa The Alibay. May usapan kasi sila ni Vincent na 10 million. So hindi niya po yun makukuha kung sisira po sa usapan si Stella Marie. Kahit inooperan po siya ng ama-amahan po nitong si Vincent mga kakimpaw, hindi niya po yun tinanggap. Talagang may prinsipyo at merong isang salita, si Stella Marie.
10M is 10M nga naman. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pag-aakusa po sa Dreamscape and syempre dito po sa The Alibay. Meron kasing fans ni Jay na ganito ang sinabi. Sabi niya, nakatawa iyong The Alibay ng Kim Pao parang ninakaw or ginaya ng Dreamscape yung series ng Ekonin sa The Accused. Ano say nyo doon po? Nakahiya kasi flop yung The Alibay pero for sure itong The Accused ng Ekonin papatok. Wow, grabe naman kung makapanglait na flop, no? Kung flop yan, hindi sana yan kumita sa Prime Video at sa I Want. Baka hindi ka aware, no? Saan ba ito nagbabase mga kakimpaw? Sa ratings kaya niya nasabi na flop? Malamang napalabas na yan sa mga social media platforms kaya konti na lang yung nanonood pero kahit konti ang nanonood sa free TV, ito naman ay tadtad ng ads kasi marami pa rin talaga ang patuloy na sumusuporta dito sa The Alibay. Kumita yan at bonus na lamang ang kita nito sa Free TV. Sana alam mo yan, ano? Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa napapabalita nga po kahapon na pag-uwi na ni Paolo Avellino dito po sa Pilipinas. Sabi nga po ng isang account, di ba mukhang pauwi na daw po si Paolo dahil po sa post ni Mama Jet. Pero may nag-comment nga po at nabasa ko na sorry pero hindi pa po, ongoing pa sila. Nako mga kakimpaw, mukhang may extend itong si Paolo dyan po sa Paris, France. Pero okay lang yan kasi si Chinita Princess din man makakakimpaw, tahimik din at mukhang wala din po siyang paramdam kung nasaan siya. Talagang break muna siya sa mundo ng social media para mag-isip-isip at syempre maglaan po ng oras sa Diyos na lumikha. Kaya marahil mga kakimpaw, hindi natin maramdaman yung presensya ng isang Chinita Princess. Pero kahit na ganun pa man mga kakimpaw, lagi nating isipin na lagi silang magkasama at magkakontak ni Paolo Avellino kahit nasaan man silang lugar or bansa ngayon. Yan yung lagi nating isipin. Kahit ang dami pong naglalabasang issue sa mundo ng social media, ikalma natin ang sarili as long as matatag tayo at may tiwala tayo sa dalawa mga kakimpaw. Hindi tayo masisira basta-basta ng mga paninira po ng mga bashers na yan sa mundo ng social media, okay? So yung tiwala at tatag natin, huwag nating kalimutan dahil si Kim and Paolo po ang nakakaalam kung ano ba talaga ang katotohanan, kung ano ba talaga nangyayari sa kanila ngayon, kaya kumalma tayo, huwag tayong magpadala sa mga nababasa natin at napapanood sa mundo ng social media, okay? Isipin natin na maganda po ang mga nangyayaring memories kay Kim and Paolo Avellino ngayong hindi natin sila nakikita. Okay? So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.